Panginoon. Sa ating pong pag-aaral sa umagang ito, samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon na matatagpuan sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Na ang sabi po dito, "The Lord is not slow concerning His promise, as some count His slowness, but is long-suffering toward us, not purposing that any should perish, but that all should come to repentance." Bago po natin talakayin ng salita ng Panginoon, sumandali tayong manalangin. Our loving God, we thank you for keeping us safe, Lord, for the past week. And we thank you for protecting us along with our families. Thank you for this time that we're together to worship you, to lift your name in our midst, to honor you, Lord, with our presence. Thank you for the Holy Spirit that is present with us this morning. And we pray that the Holy Spirit will open our eyes of understanding, that we'll be able to understand your word, Lord, and keep it in our hearts and use it in our daily lives. Lord, ikaw po ang siyang kumatag po sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa umagang ito, sang-ayon sa pangangailangan ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa. At nadalangin ko, O Diyos, na hindi masasayang ang aming oras, Panginoon, sa umagang ito. Pati kami, Panginoon, ay makakatagpo mo, Panginoon, at mararanasan ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus, tangan sa aming pulangin. Amen. Doon po sa mga nandito last week, ang ating topic last week is the second coming of Christ. At ang sabi po ng ating pastor, ito ay nahati sa dalawang phases, na ang una ay rapture. Na sinasabi natin na walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Subalit, pagkatapos nito, maraming makakaalam. Dahil sa nabanggit ko po last week, na kung may mga eroplanong lumilipad na walang piloto, ibig sabihin nun, wala na yung piloto. Nandoon na sa presence ng ating Panginoon. At yung pangalawang bahagi ay yung sinasabi natin na second coming of Christ, kung saan kasama niya lahat ng mananampalataya na babalik dito sa lupa. At ang sabi po, ito'y makikita ng lahat ng tao. Now dito po sa ating pag-aaral sa umagang ito ay parang pagpapatuloy. Na sinasabi po dito na hindi daw ang Panginoon mabagal sa kanyang pangako, kundi yung parang inaakala ng iba na kabagalan, ito ay purpose ng Panginoon para walang mapahamak, o kaya kaunti lang yung mapahamak, kundi ang lahat ay makarating sa pagsisisi. So, sa umaga po na to, aaralin po natin yung topic na repentance, na minsan, ito ay hindi na natin masyadong naririnig sa mga modern churches. Dahil may mga pagkakataon po na yung mga iglesia, lalong-lalo na pag masyadong malalaki, ayaw nila ma-offend yung mga supporters nilang malalaki na medyo lumalayo sa Panginoon at ayaw harapin yung katotohanan. Hindi po ito popular topic. O kaya sa iba naman, hindi na uso. Pero ang salita po ng Panginoon ay hindi nagbabago. Sabi ng Panginoon doon sa Luke chapter 3 verse 13, Luke 13 verse 3, "But unless you repent, you will all likewise perish." So, ang sabi po ng Panginoon, kung ito ang sinasabi niya na maliban na ito ay iyong gawin, ikaw ay mapapahamak, nangangahulugan pala na ito'y napakamahalagang bagay. Na pag hindi natin magawa, mapapahamak tayo. So, ano nga ba ang repentance para ito'y ating maunawaan sa umagang ito at magamit po natin sa kanya-kanyang buhay? Dito po muna tayo sa definition ng word na repentance. On the negative side, repentance is not merely sorrow for sin. There are many who weep over sin, but no repentance. So, ang sabi po on the negative side, ang repentance daw ay
hindi lamang ikaw ay nalungkot sa kasalanan. Bagamat yung totoong repentance ay talagang nalungkot sa kasalanan din. Nandoon din yon. Pero yung kalungkutan lamang ay hindi repentance. Mayroong mga nalungkot dahil sila ay nagkasala, pagkatapos tumalon sa bangin. Mayroong mga nalungkot dahil sa ginawang kasalanan, siya ay nalungkot dahil mabibilanggo. So, yung kalungkutan lang sa nagawa nating mga pagkakamali ay hindi sapat para ito ay tawagin na repentance sangayon sa salita ng ating Panginoon. On the positive side po, ito ay pagbabago ng kaisipan kung saan nagdadala sa atin ng isang positive action. Doon sa Matthew 21 verses 28 to 32, mayroon po doon isang kwento ang ating Panginoon na ang sabi ng Panginoon, mayroon isang ama na tinawag niya yung kanyang dalawang anak. Ang sabi niya doon sa nakababata, sabi niya, pumunta ka doon sa aking ubasan at magtrabaho ka doon. Ang sabi po doon, sabi niya, ayoko. Pero di naglaon, pumunta rin siya at gumawa siya doon. Yun naman nakatatanda, sinabi ng tatay, pumunta ka doon sa aking ubasan. Sabi niya, oo, pupunta ako. Pero siya ay hindi pumunta. Ang tanong ng Panginoon doon sa kanyang mga audience, sino ba sa kanila ang totoo na nagrepent? Makikita po natin na ang sabi nila, yung nakakabata, at tama po sila. So kapag tayo daw ay nagrepent, hindi lamang tayo ay nagsisi doon sa ating nagawa, kundi tayo ay nagkakaroon ng 180 degrees turn at nagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Kung nakita natin, parehas silang dalawa nagbago yung isip. Yung isa nagsabi rin na pupunta ako, pero di siya pumunta. Or, maaari din naman na, di ba tayo, mayroon tayong mga kaugalian na pag tayo ay inutusan, para tahimik na lang, kahit ayaw mo, oo ka na lang. Oo. Pero ayaw mo naman talaga. So, sa salita po ng Panginoon, ang totoong repentance ay ikaw ay nagsisi at gumawa ka ng tinalikuran mo yung anuman na bagay na ginagawang masama at ikaw ay pumunta doon sa mabuti patungo sa Panginoon. Now, meron pong mga terminologies sa banal na kasulatan na nagpapatukoy doon sa repentance. Acts 20:21, testifying both to Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So yung una, ito ay tinatawag na repentance toward God. Pagsisisi patungo sa ating Panginoon. So yung mga nagsisisi, hindi lang dapat magsisi, kundi ang ating pagsisisi dapat ay nagdadala sa atin patungo sa ating Panginoon. Pangalawa, sabi po dito, repentance to life. Acts 11 verse 18, when they heard these things, they were silent and glorified God, saying, then God has also granted repentance to life to the nations. So, ito ay tinatawag na repentance toward God. Pagsisisi patungo sa Diyos, repentance to life. Pagsisisi tungo sa buhay. At ito po ay tinatawag na repentance to salvation. 2 Corinthians 7 verse 10, for the grief according to God's work, repentance to salvation, not to be regretted, but the grief of the world works out death. So, ito po ay tinatawag din na pagsisisi patungo sa kaligtasan.
So ito po yung totoong pagsisisi ayon sa salita ng Panginoon. Pagsisisi patungo sa Diyos, pagsisisi patungo sa buhay, at pagsisisi patungo sa kaligtasan. So repentance is turning away from sin unto God. Pagtalikod sa kasalanan at papunta sa ating Panginoon. Ang repentance po, o kaya ang totoong pagsisisi at panunumbalik sa ating Panginoon. Ito ay nakabase sa kaalaman na tayong lahat ay mga makasalanan at ang Diyos lang ang banal. Tayong lahat ay makasalanan at tanging ang Diyos lang ang banal. Sa ating pong buhay, parang inuuna natin yung mga bagay na mahahalaga. Tama ba? Pagka mayroon tayong mga gagawin, kung ano yung inaakala natin na mahalaga, yun ang ating inuuna. Mayroong oras na nauuna natin yung hindi mahalaga kaysa doon sa mahalaga. Maaaring tayo ay hindi natin alam. Maaaring tayo ay confused. O kaya, maaaring magulo ang ating isip. Pag magulo ang ating isip, minsan yung hindi sana mahalaga, nagiging mahalaga kasi kailangan mo na sa oras na yon. Cramming ka na ngayon. So yun ang uunahin mo kahit hindi naman dapat mahalaga yon. So, sa madaling salita, kung ano yung mga bagay na mahalaga, yun ang inuuna. Si John the Baptist po, nasang-ayon doon sa prophecy sa book of Isaiah, around 700 years before John the Baptist was born, nagpredict na ang propetang si Isaiah na mayroong isang tao na magsisigaw doon sa ilang na sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Mayroon daw isang tao na sisigaw doon sa ilang na mangagsisi kayo sapagkat ang kaharian ng Panginoon ay malapit na. So, ang trabaho po ni Juan Bautista sa kaharian ng Panginoon is to prepare the way of the Lord. Ang gawain ni John ay ihanda niya ang daan ng ating Panginoon. Bago dumating si Jesus, si John the Baptist muna ang nanguna na nangaral ng repentance. At ang una niyang pangangaral, ang sabi niya, mangagsisi kayo o repent, for the kingdom of God is at hand. Now, noon po sa kaugalian ng mga nakaraan, literally, kung ikaw ay inutusan na mag-prepare ng way ng hari, kung ang hari ay inyong bisita at pinakamahalagang hari, ang ginagawa nila, yung mga bako na lupa na kanyang dadaanan ay pinapatag. Sabi, ito po yung trabaho ni John the Baptist, na ang pagdating ni Jesus, kanyang inihahanda yung kanyang daraanan. Kaya bago pa dumating ang Panginoong Jesus, ipinangaral na niya ang pagsisisi. Sa madaling salita pala, kapag nakita natin ang ating mga pagkakamali, kapag nakita natin ang ating standing sa harap ng Panginoon, ito ay naghahanda sa atin para ating tanggapin ang parating na Panginoon. Kaya nang dumating po si Jesus,
nang dumating ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya, when Jesus sent forth His disciples to preach, He commanded them to preach repentance. Mark chapter 6 verse 12, and they went out and preached that men should repent. So nang si Jesus ay unang mangaral, ang kanyang pangangaral din ay repent, for the kingdom of God is at hand. At pagkatapos nito, pinadala niya rin ang kanyang mga disipulo na sila ay mangaral ng pagsisisi. So, kung makikita po natin yung mga events, talagang inuna ni John the Baptist, inuna ni Jesus, inuna ng mga disipulo ang pangangaral ng pagsisisi. Napakahalaga po pala nito para sa atin. Para lubos nating maunawaan ang ating standing sa harap ng ating Panginoon. So, yung mahalaga, inuuna. Number 2. Repentance comes before believing. Ang pagsisisi ay nauuna bago sa pananampalataya. Mark chapter 1 verse 15, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God draws near. Repent and believe the gospel. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, repent and believe the gospel. So, kinakailangan pala na makita muna natin ang ating mga sarili sa harap ng Diyos para tayo ay mananampalataya. Siguro naman, hindi tayo pwedeng mananampalataya kung ang akala natin sa ating sarili, karapat-dapat tayo, di ba? So, kinakailangan muna na makita natin kung ano tayo at kung sino ang Diyos para tayo ay manampalataya. So, repentance comes before believing. Repentance comes before forgiveness. Luke 24 verse 47, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among the nations. Ang pagsisisi at kapatawaran ay kinakailangang ipangaral sa kanyang pangalan sa buong sanglibutan. Repentance comes before conversion. Acts chapter 3 verse 19, repent therefore and be converted. Acts 17 verse 30, truly then, God, overlooking the times of ignorance, now strictly commands all men everywhere to repent. Ulitin ko po. Acts 17 verse 30, truly then, God, overlooking the times of ignorance, now He strictly commands all men everywhere to repent. So, ang pagsisisi ay strictly iniuutos ng Panginoon sa lahat ng tao na nakaka-realize ng kanilang kondisyon sa harap ng ating Panginoon. So, maliwanag po. Papatuloy tayo. Ano ang nature ng tinatawag nating repentance? Saan ito pumapasok sa ating mga tao? Unang-una po, it involves our intellect. Pumapasok ito sa ating kaalaman. Yung naikwento ko kanina sa Matthew 21 verse 29, sabi po dito, He answered and said, I will not, but afterward he repented and went. So, unang-una, ito'y pumapasok sa ating mga kaalaman. Involved nito ang ating kaisipan na kung ating naririnig ang salita ng Panginoon, hindi lang tayo nananatili doon sa ating narinig, kundi mayroong positive action na ginagawa ang ating mga katawan
para ganapin kung ano man ang sinabi doon sa sinabi ng ating Panginoon. Kahit ayaw niya, pagkatapos siya ay nagsisi at siya ay pumunta. So maliwanag po, ito ang sa intellect. He changed his mind, he changed his thoughts, he changed his views patungkol sa ating Panginoon. Marahil dati, ang akala mo sa ating Panginoong Jesus ay isa lang siyang propeta. O kaya, isa lang siyang famous sa history na Jewish. Pero ma-realize po natin na hindi lang siya propeta ng mga Hudyo. Siya ang Diyos na tagapagligtas ng sanglibutan. Na kung tayo ay magsisisi at siya ay ating sasampalatayanan, ang pangako ng ating Panginoon, tayo ay maliligtas. Repentance to salvation. Tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Repentance to life. Okay. So, it involves the intellect. Repentance teaches us to hate sin and learn to love holiness and purity. Ang repentance daw nagtuturo sa atin na ating kamuhian yung kasalanan na ating mahal na ginagawa dati, na ating gustong-gustong gawin dati. At ito ay nagdadala sa atin patungo sa ating Panginoon at sa kaniyang kabanalan. Pangalawa, so involved po dito ang intellect. Bagamat sinasabi ko po kanina na hindi sapat na ikaw ay nagsisi, pero ang totoong nagsisisi po, talagang involved din yung ating mga emotions. Na kung tayo ay na-realize natin na tayo makasalanan sa harap ng Panginoon, kapag tayo ay nagsisisi, minsan hindi natin namamalayan na naluluha ka. Hindi ka naman nasili sa mata. O kaya, hindi naman mausok. Pero, nadarama mo sa iyong emotion na ikaw ay naiiyak dahil nangungusap sa iyo ang ating Panginoon. Nagli-lead po ito sa repentance. So, mayroong part yung ating mga emotions. 2 Corinthians 7 verses 9 and 10. Now I rejoice, not that you were grieved, but that you were grieved to repentance. Sabi ni Pablo, 2 Corinthians 7 verses 9 to 10. Now I rejoice, not that you were grieved, but that you were grieved to repentance. For you were grieved according to God, so that you might suffer loss by nothing in us. For the grief according to God works repentance to salvation, not to be regretted, but the grief of the world works out death. So, ang sabi po dito, yung grief daw na makadiyos, nagdadala ng kaligtasan, subalit yung grief na makamundo, mayroong palang ganon, nagdadala ng kamatayan. Siguro ito yung mga tao na nakarealize ng kanilang pagkakamali, ini-slash nila ng blade yung kanilang mga pulso. Yung iba nagbibigti, yung iba tumatalon, yung iba nagpapasagasa. So, the grief of the world brings death. But godly grief brings salvation and brings us closer to the Lord. So, kapag tayo ay nalulungkot dahil na-convict tayo ng salita ng Panginoon sa kanyang sinasabi, ito ay nagdadala sa atin pabalik sa kanya. Psalms 38 verse 18, For I will declare my iniquity, and I will be sorry for my sins. At ang pangatlo, it involves the will. Kompleto pala, yung kompletong faculties ng tao. Human being has emotion, intellect,
and will. Uh, Naalala niyo po yung kwento doon sa prodigal son. Sabi niya, ayoko na manatili dito sa babuyan na to. Kung saan ang kanyang kinakain ay pagkain na ng baboy dahil sa tagutom. Sabi, ayoko na dito. Sabi niya, I will arise and go back to my father. At sabi po doon sa mga kasunod na verse, and he arose and went back to his father. So mayroong positive action. Hindi lang siya nagsisi at nanatili doon sa kanyang kinalugmukan at hindi na siya bumangon doon. Kundi nang sinabi niya na, I will arise and go back to my father. Ginawa niya. Siya ay bumangon at bagamat siguro nakakahiya na siya ay bumalik sapagkat nilustay niya na lahat ng ari-arian na para sa kanya. Bagamat ganoon yung sitwasyon, hindi niya po ito ininda. Hindi niya ininda kung ano man ang maaring karapatan pagdating niya doon. Sabi niya, I am willing to be a servant. Kahit hindi niya anak ang turing sa kanya pagbalik. Gusto niya. So, mayroon po siyang positive action as a result ng kanyang naging decision nang makita niya ang kalagayan ng kanyang sarili. So, repentance involves all the faculties of man. It involves the emotion, it involves the intellect, as well as our will. So, kung isusummarize po natin ang ating napag-aralan, repentance is a twofold act. Hindi lang single, dalawa po. Una, realizing and turning away from sin. Ma-realize natin ang ating kalagayan at talikuran natin kung ano man yung ginagawa natin na hindi tama sa harap ng ating Panginoon. And to complete that act, we must turn to God or we must turn towards God. Kasi kung tinalikuran lang natin ang kasalanan, mayroong mga tao, di ba, mayroong mga New Year's resolution na sa bagong taon, ito na ang aking mga gagawin. Ito hindi ko nagagawin. Pero kung ito ay sa ating sarili lang, pagdating ng oras, ma-realize natin na binalikan na naman natin yung sinasabi natin na hindi natin gagawin. Pero kung ito ay tinalikuran natin at ito ay inilaan natin sa harap ng ating Panginoon, ito po yung totoo na pagsisisi. Na kung saan nagpo-produce ng totoong resulta at totoong bunga sa ating mga buhay. Na hindi lang tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, kundi hinarap natin kung ano man ito sa harapan ng ating Panginoon. Tayo nangangailangan ng kapatawaran, hingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Now, yung penance o kaya yung pagsasakripisyo, hindi po ito totoong pagsisisi. Kasi, parang nagkakaroon ng merit yung taong makasalanan na para bagang mayroon siyang merit na ginawa para patawarin siya ng Diyos. So, ang nagiging resulta nito tuloy ay kabaliktaran. Kasi, ang totoong pagsisisi ay yung tunay na panunumbalik natin sa Panginoon. And God is willing. And God is able to accept us just as we are. Kung ano man tayong lumapit sa Kanya. Tatanggapin po tayo ng Panginoon. Basta nakita ng Diyos ang ating mga puso na mayroon tayong pagsisisi at panunumbalik sa Kanya. Ang sabi po doon sa Acts chapter 11 verse 18, when they heard these things, they were silent and glorified God, saying, then God has also granted repentance to life to the nations. 2 Timothy 2:25, in meekness instructing those who oppose, and perhaps God will give them repentance to the acknowledging
of the truth. Ang repentance daw ay isang privilege na ginagrant ng Panginoon sa atin. Sabi niya, God has also granted repentance to the nations. Romans chapter 2 verse 4, or do you despise the riches of His kindness and the forbearance and long-suffering, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? So ang sabi po doon sa Romans chapter 2 verse 4, the kindness of God leads us to repentance. Yung kabaitan, yung kabutihan ng ating Panginoon ang siyang nagdadala sa atin sa pagsisisi. Totoo ba ito? Naranasan ba natin na mabuti ang Diyos sa buhay natin? Naranasan ba natin na mabait ang Diyos sa buhay natin? Naranasan ba natin na mapagpatawad ang Diyos sa buhay natin? Na ang sabi po ng kanyang salita, the kindness of God leads you to repentance. Minsan nalululong tayo sa ating mga kasalanan na para bagang place of no return, na inakala natin na parang nalublob na tayo sa putik. Pero pagdating ng oras, dumarating ang oras na nagkakaroon tayo ng realization na napakabait pa rin pala ng Panginoon sa atin. And at that time, tayo ay nakakabangon doon sa ating pagkakadapa. So, the kindness of God leads us to repentance. Huwag sanang maabuso yung kabaitan at kabutihan ng Panginoon. Kundi, ito ay magdala sa ating lahat pabalik sa Kanya. Dito na po tayo sa ating panghuli. Ano ang nagiging resulta kapag tayo ay nagsisi at nanumbalik sa ating Panginoon? Personally po, halimbawa, sa pagiging relasyon ng mga tao, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, kapag mayroon isang tao na wala kayong relasyon, minsan di kayo nag-uusap, kahit nakita mo siya, parang wala lang siya diyan. Dahil mayroon kayong conflict. Mayroon kayong bagay na naghihiwalay sa inyong dalawa. Kapag na-realize nyo ang pagkakamali at muling nagkabalikan ang iyong relasyon, marirealize po natin na parang maisip natin na bakit pinagtagal ko pa ito, masaya pala, pag walang mamagitan na mali sa inyong dalawa. So, kapag mayroong relasyon na broken, malungkot, at kapag ito ay muling nanumbalik, nagkakaroon ng kagalakan. Maging sa mag-asawa, mag-boyfriend, pag kayo ay nagkatampuhan, mayroong nagkasala, tapos pag siya ay nagsisi at bumalik, kayo nagkabalikan, balik ulit yung saya. So, ang sabi po doon, Luke 15 verse 7 and 10, sabi po doon, likewise, I say to you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Kapag mayroon daw isang tao na nagsisi at nanumbalik sa ating Panginoon, doon sa kalangitan, sa mga anghel, mayroong kagalakan. Maging dito rin siguro sa ating iglesia. Pag mayroon tayong nakita na isang kapatid na maaring naligaw ng landas, o kaya lumayo sa Panginoon, pag nakita natin siya na nanumbalik, di ba, masaya tayo. Nagagalak ang ating mga puso na nandito uli sila. So,
Sabi po doon sa kalangitan, kapag ka mayroong isang tao na nagsisi at nanumbalik sa ating Panginoon, mayroon doon kagalakan, isa lang yon. How much more kung 10, 20, marami. Gaano kaya ang kalangitan? Nagagalak yung mga anghel. Di po natin na-imagine dahil di pa natin nakita. Pero alam natin na mayroong kagalakan doon. Kapag ikaw ay naka-attend ng isang revival at maraming tao na nanumbalik sa Panginoon, kahit hindi mo sila kilala, masaya ka rin. Mayroong kagalakan kapag mayroong mga nanunumbalik at nagre-repent sa harap ng ating Panginoon. There is joy in heaven. Pangalawa, mayroong kagalakan, mayroong kapatawaran ng mga kasalanan. Kapag mayroong nagsisi, mayroong kapatawaran na natatanggap. At kung mayroong kapatawaran, mayroong reconciliation, mayroong pananumbalik, mayroong relasyon na muli, nawala na yung pagitan nito na mga masasama. Nakita na po ba kayo ng mga pamilya na matagal nang hindi nagbabatian? O kaya, nagsasabihan pa ng mga masasamang bagay, minsan sa Facebook. Kapag ka sila ay muling nanumbalik sa isa't isa, nanumbalik uli yung pagmamahal. Masaya. One big family again. So, mayroong kapatawaran. And lastly, Acts 2:38, then Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, to remission of sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So kapag tayo ay nangagsisi sa ating mga kasalanan, yung banal na spirito na maaring nagsasalita sa atin palagi, pero hindi na natin naririnig. Totoo yun, di ba? Kapag tayo ay lumalayo sa ating Panginoon at gumagawa tayo ng mga kasalanan, kahit nagsasalita yung banal na spirito sa atin, yung kanyang maliit na boses, di na natin naririnig. O kaya, ini-ignore na natin. Wala na tayong pakialam. Kapag ka dumating po yung point na tayo ay nagsisi at nanumbalik sa ating Panginoon, yung maliit na boses na yon, nagiging malakas ulit sa ating mga tainga. So, nagiging willing vessel ulit tayo na sumunod sa ating Panginoon. Nagiging masaya ulit tayo sa ating paglilingkod. Nawawala yung hadlang sa atin para hindi tayo sumunod sa ating Panginoon. So, napakahalaga po nito. Ang tanong lang sa atin ngayon araw, sabi ng Panginoong Jesus, nang sinabi ko kanina doon sa ating unang binasa, sabi ng Panginoong Jesus, except you repent, all of you will perish. Kapag hindi pa natin ito naranasan, na na-realize natin ang ating mga sarili na tayo ay makasalanan sa harapan ng ating Panginoon, at hindi pa tayo bumalik kay Jesus, hindi pa natin siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, ang magiging resulta nito ay kapahamakan sa atin. Sa kabilang dako, kung na-realize natin sa pamamagitan ng kanyang salita na tayo ay mga makasalanan, at tayo sa pamamagitan ng realization natin, tayo ay lumapit sa Panginoon at tayo ay humingi ng kapatawaran. Ang Panginoon po ay mabait. Ang Panginoon ay mabuti na kailanman hindi niya tayo itatakwil o hindi tayo tatalikuran. So, nawa po sa pamamagitan ng ating pag-aaral sa umagang ito, mayroon po tayong may uwi sa ating mga tahanan, may uwi sa ating mga sarili, sa ating mga sariling kaisipan, kung ano ang kalooban
ng Diyos sa ating buhay. Nais po ng Diyos na walang mapahamak sa kanyang pagdating. Kaya yung inaakala natin, sabi kanina na nagtatagal ang Diyos. Mabagal ang Diyos na dumating. Ito ay ang nais lang ng Panginoon na walang mapahamak. Kundi ang lahat ay makarating sa pagsisisi. Totoong pagsisisi. Pagtalikod sa kasalanan patungo sa presensya ng ating banal na Panginoon. Manalangin po tayo. Salamat sa Diyos. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa aming napag-aralan sa umagang ito, O Diyos. Panginoon, tunay nga na nandito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Tunay na nangungusap ka sa bawat isa sa amin, O Diyos. At tinadalangin ko, Panginoon, sa umagang ito na walang isa man sa amin, Panginoon, ang hindi makakarating sa pagsisisi at pananampalataya sa iyo, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa na nakarinig ng iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon, na sila ay yung kakausapin, sila, Panginoon, ay makakarinig ng boses ng Banal na Espiritu. Nadalangin ko, Panginoon, na ikaw ang siyang mabigyan namin ng kataas-taasang papuri at kalwalhatian, Panginoon, sa umagang ito. Nadalangin ko, O Diyos, na maging sa amin na matagal nang nananampalataya, Panginoon. Kung kami, O Diyos, ay nakagawa ng mga bagay, Panginoon, na hindi kaya sa iyong harapan, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na ito'y ipakita niyo sa amin. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. Alisin niyo, Panginoon, ang lahat ng hadlang para kami ay manumbalik at muling maglingkod sa iyo, Panginoon, na mayroong sigla, mayroong kagalakan, Panginoon, at mayroong kasigasigan, Panginoon. Lord, dalangin po namin, O Diyos, ang aming iglesia ng TFI Fairview, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na sa aming kalagitnaan, Panginoon, naway patuloy na ikaw ay siyang maghari. Ang iyong kabanalan, Panginoon, ay lagi naming makita sa aming mga mata. Naniniwala kami, O Diyos, na ikaw ay nandito sa umagang ito. Naniniwala kami, Panginoon, sa iyong presensya. At ang iyong kabanalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan ay amin pong ikinagalang, Panginoon. At nais po namin, O Diyos, na magkaroon ng bahagi ng kabanalan mo, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilya, Panginoon, na nire-represent ng mga nandito ngayon. Dadalangin ko, Panginoon, na hindi lamang kami ang makakarating sa pananampalataya, Panginoon, kundi maging yung aming mga kamag-anak, yung aming mga mahal sa buhay, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na mangungusap sa amin, hindi lang sa panahon na kami ay nandito, kundi, Panginoon, maging sa panahon na wala kami dito, ang iyong Banal na Espiritu ang siyang patuloy na kikilos at mangungusap sa bawat isa. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Muli, tinataas ka namin, pinupuri ka namin sa aming kalagitnaan. Ito pong lahat ay hinihiling namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.